Muling umigting ang kontrobersya sa pagitan ng pamilya Marcos at ng kanilang mga kritiko matapos ang umano'y pag-akusa kay First Lady Liza Marcos sa mga koneksyon sa mga sindikato. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, inihayag ni Congressman Suarez ang kanyang mga haka-haka tungkol sa posibleng ugnayan ni First Lady Liza Marcos at sa ilang mga kriminal na grupo. Ipinahayag ng mga tagapagsalita ng pamilya Marcos na walang katotohanan ang mga paratang na ito at ito ay lamang pagpapakalat ng kasinungalingan upang siraan ang kanilang pangalan. Sa kabilang banda, lumikha naman ito ng malaking ingay sa bansa at patuloy na binabantayan ng publiko ang mga pangyayari. Hindi pa rin naglalaho ang alitan at mga kritiko ng pamilya Marcos at patuloy na nananawagan ng transparency at pananagutan sa anumang mga aligasyon. Sa kabila ng mga paratang, nananatiling tahimik si First Lady Liza Marcos at ang pamilya niya hinggil sa isyu at nagpahayag ng kanilang ihaharap ang kanilang sarili sa anumang imbestigasyon na maaaring isagawa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bagong lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Banan nyo ng asin dyan sa ano. Di lang pala pulburon binabanatan nyo, pati asin talagang mahilig sa puti itong mga nasa Malacanang po ngayon mga kababayan. Pero bago po natin na umpisa ng ating talakayan, pakilike muna po ng ating video at sa mga gusto magpa-member, i-click nyo na po yung join button dyan at talaga namang mag enjoy kayo sa ating membership. Shoutout muna ha kay Trivia World Explorer. Ha? Yung mga ano natin to, yung mga member natin dito sa PH Update. Sa mga hindi pa po member, magpa-member na po kayo dito sa PH Update. Maraming salamat po. Dumarami na po tayo dito sa PH Update. Ayun na nga no, mga kababayan, unahin na po muna natin itong banat nitong si Senator Amy Marcos kaugnay sa pagbanat ng administrasyon nitong si Marcos Jr. doon sa nangyaring kasunduan. Ayan, kasunduan. Kasi pinapalabas nila secret deal ni Tatay Diggs at nitong si Xi Jinping yung naging kasunduan nila nung administrasyon pa ni Tatay Digong dyan sa West Philippine Sea. Secret deal daw sabi nitong si Trilliano. Wala hong ganon. Kahit yung DFA secretary natin, no, naalala natin meron silang gentleman's agreement. Okay? Meron po silang ganon. Pero walang secret deal. Wala pong inilihim yang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa mga nangyari dyan sa West Philippine Sea noong kapanahunan niya. Ngayon, pinapalabas nila na merong secret deal. Ha? Hindi po nila tinatawag na gentleman's agreement. Ano ba yung nilalaman ng gentleman's agreement na yon? Ang nilalaman lang po ng mga kababayan, balik tayo doon sa status quo. Kumbaga, uh, wala nang marami pang problema dyan sa West Philippines Sea. Makakapangisda yung aming mga mangingisda dyan. Yung mga mapagkakasunduan, pag-usapan natin. Yung mga hindi mapagkakasunduan, isang tabi muna natin yan. Tama naman yung naging approach na yon ni Tatay Digong, di ba ho? Di ba, nung panahon niya, wala nang ganyang issue dyan sa West Philippine Sea. Nung pagpasok ni Marcos Jr., talagang in-SS niya na ng in-SS yung issue dyan. Kasi yung mga pinangako niya noong nagdaang eleksyon, hindi po niya mapanindigan yung 6 million na pabahay. Isa pa yan. Yung 20 pesos na bigas. Di po natin alam, magdadalawang taon na magtatatlong taon na tong administrasyon ni Marcos Jr. kung nakailang milyong pabahay na po sila. Pero yung 6 na milyon, noong narinig po natin merong pag-uusap sa Senado, yung 6 na milyon po mga kababayan, ginawa na lang pong 3 milyon. Ha? Yung 20 pesos na bigas, ayaw man pong pag-usapan niya ni Marcos Jr. Siguro, yung issue dyan sa West Philippines Sea at Chacha, ginagawang diversionary tactics para hindi mapag-usapan yung mga pinangako nitong si Marcos Jr. nung nandang eleksyon. Ha? Yun po ba yun? Kaya ngayon, pati itong si Tatay Diggs, talagang binabanatan. Kesyo meron daw secret deal. Walang secret deal dyan. Ang meron dyan,
gentleman's agreement. Balik sa status quo, pabayaan yung mga mangingisda namin na mangisda dyan sa West Philippine Sea. Hindi haharangin yung resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre. At napakarami pa po siguro mga kasunduan na kung saan pumapabor hindi lang sa atin, pero napapanatili pa rin yung katahimikan dyan sa West Philippine Sea. Ang sabi po nitong si Super Ate Kuno, tandaan mo ha, Ma'am Amy Marcos, makinig ka sa banat nitong si Madam Pebbles Talagera dito sa video na to. Nanumpa po kayo bilang bilang senador ng ating bansa. Kahit ano pa ang ginagawa ng inyong kapatid, kung sakaling nakakasama na ito, dapat panindigan nyo yung pinanumpaan nyo bilang senador ng ating bansa. Kung meron kayong nalalaman, kung kailangan ng birahin itong si Marcos Jr., birahin nyo po. Dahil wala po kayo dyan sa pwesto nyo bilang senador para sa inyong kapatid na si Marcos Jr. Nandyan kayo. Wala kayo dyan dahil ang apelido nyo Marcos. Nandyan kayo dahil linuklok kayo ng sambayan ng Pilipino. At kung alam nyo na gumagamit ng ipinagbabawal na asin yung inyong kapatid na si Marcos Jr. at ng kanyang asawa, ilabas nyo po to sa sambayanan. Manggaling na po mismo sa inyo para matapos na tong ating nararanasang paghihirap dahil sa mga kapalpakan ng kapatid mo, Senator Amy Marcos. Alam po natin na maraming taga-suporta pa rin itong si Senator Amy dito sa ating channel, dito sa PH Update. Pero ang atin dito, kung alam mo na pala na gumagamit ng ipinagbabawal na asin yung kapatid mo, pagkatapos ilinilihim mo to at hindi mo ilinalabas, meron ka rin problema, Senator Amy. Dahil senador ka ng sambayanan, hindi ka senador ng mga Marcos, hindi ka senador nitong si Marcos Jr. Yan ho ang tandaan nyo. Kahit na ipagtanggol mo pa si Tatay Digong, wala tayong pakialam dyan. Ang problema dito, Senator Amy, alam mo ba o hindi na gumagamit ng ipinagbabawal na asin o pulburon yung kapatid mong si Marcos Jr.? Yun ang tanong dito. Amy, exaggerated naman. OA naman ang reaksyon nila. Sabihin mo yan sa kapatid mo. Hindi naman lalabas yung mga ganyang klaseng litanya kung hindi pinahihintulutan nitong si Marcos Jr. Ang sabi po, exaggerated naman, OA naman ang reaksyon nila. Practical lang yung pinag-usapan nila. Malaking bagay na nag-uusap sila. Kasi sabi naman ni dating Presidente Duterte, nakikisuyo siya na pwede wag guluhin yung mga Pilipino na nagdadala ng pagkain at pangangailangan dyan sa kapwa sundalo sa BRP Sierra Madre, sabi ni Sen. Amy Marcos. Yun na nga mga kababayan. Minamasama ng kapatid mong si Marcos Jr. O kung hindi man siya, yung mga amuyong na nakalapaligid sa kanya para mapagtakpan yung mga kapalpakan na ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Mas mainam na po na merong pag-uusap kaysa bombahan ng tubig ang ginagawa natin dyan sa West Philippine Sea. Di ba ho? I-comment nyo sa baba, alin po ba gusto nyo? Magkaroon ng mahinahon na pag-uusap o magkaroon ng bombahan ng tubig? Parang piyesta ho ng San Juan ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Nagiging comedy na po mga kababayan. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ano ba talaga ang mas gusto ng sambayanan? Magkaroon po ng maayos na pag-uusap o magkaroon ng bombahan ng tubig? Kaya mas gusto natin yung pag-handle ng administrasyon ni Digong dyan sa West Philippine Sea na yan. Noong panahon ni Tatay Digong, harapan niyang kinausap si Xi Jinping at linabas yung concern ng mga Pilipino doon sa pag-uusap nila nitong si Xi Jinping. Pero ang ating mga kababayan, walang nangyayaring pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at nitong China. Bagkus, yung mga gabinete nitong si Marcos Jr. daldal ng daldal sa media na kung saan ang dating parang magkakagera na ang Pilipinas at China. Gusto nyo po bang mangyari? Yung nangyari sa Ukraine, mangyari sa ating bansa? Hindi po natin kaya ang China. Sabihin ko po sa inyo mga kababayan, kahit tulungan pa po tayo ng lahat ng bansang kaalyado natin, kahit yung mga hindi natin kaalyado, tulungan tayo. Hindi po madudurog po ang Pilipinas. Yan ang tandaan nyo mga kababayan kung minamahal.
Wala po tayong magagawa sa China. Tanggapin na po natin ang katotohanan. Dapat kung matapang ka talaga, ang katapangan mga kababayan, alam mo kung kailan ka aatras at alam mo kung kailan ka titigil. Hindi yung mapapahamak ka na, itutuloy mo pa. Hindi po katapangan ang tawag doon. Ang tawag po doon, katangahan ang tawag doon, mga kababayan. Ang tunay na matapang, alam mo ang iyong kahinaan at alam mo ang iyong kalakasan. Dito sa isang to, sa issue ng West Philippine Sea at Pilipinas, dapat alam po natin yung ating kahinaan. Hindi po natin kaya ang China. Kung tutulungan man tayo ng Amerika, alin yung mga barkong idinaong dyan sa mga binigay na bagong base militar ni Marcos sa mga Amerikano, yun po sa tingin nyo matatalo yung China doon? Mga kababayan, 5 to 10 minutes lang po. Yung ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missile ng China, from mainland to Bataan, wala pa pong 15 minutes o 10 minutes. Aabot na po dito sa kanila, sa atin yung kanilang mga ICBM. Wala po tayong ganon, mga kababayan. Wala po tayo. Kaya yung mga matatapang, sabihin nyo dun sa mga pinapakinggan yung politiko, kung talagang matatapang kayo, kung sakaling magkaroon ng problema dyan sa West Philippine Sea, kayo mauna. Yung mga politikong matatapang, Gibocho Doro, Tariela, sino pa yung matatapang? Etong si Romualdez, si Marcos Jr., yung anak mo si Sandro, kayo nasa frontline. Oo, maniniwala ako para sa Pilipino yan. Pero kung sakaling magkaroon ng problema dyan, at magliparan kayo papunta sa iba't ibang bansa, mga walang hiya kayo, isinubo nyo Pilipinas sa napakalaking problema. Mamamatay po mga Pilipino, yan po ang mangyayari. Yun po ang sigurado. Tanggapin na po natin ang katotohanan. Kaya pong patagin ng China ang buong Pilipinas sa isang pindutan lang. Kung hindi nyo po alam mga kababayan, pangalawa po sa pinakamalakas na merong malakas na sandatahang armed forces ang China sa buong mundo. Next to Amerika. Sa tingin nyo, susunugin ng Amerika yung kanilang resources para lang ipagtanggol itong mga Pilipino dito? Hindi nga tayo mabigyan ng free visa ng mga walang hiyang yan. Tapos uubusin nila yung kanilang armed forces dito, ibubuhusin nila lahat ng resources nila. Malaking kalokohan po yun. Isipin nyo na lang mga kababayan. Isipin nyo na lang. Yung ang Ukraine, yung ang Israel, napakaraming problema ang nangyayari sa buong mundo. Pilit na gumigit na itong Amerika pero wala pong umaayos dyan. Ngayon gusto ng Amerika, magkaroon din ng problema dito sa Asia na kung saan itong Pilipinas at itong China ay magbalagbagan. At kunyari, darating siya na parang talagang tutulong sa mga Pilipino. Hindi po tayo tutulungan ng mga walang yan. Sabihin ko po sa inyo mga kababayan, ay mga balikatan exercises. Nagpapapunta sila dito ng mga kanilang mga tropa. Para saan? I-endorse sa atin yung mga magagandang kagamitan nila para sa kanila tayo bumili. Yun po yun mga kababayan. Sa tingin nyo po ba yung dinadala nilang mga tangke, yung mga armas? Sa tingin nyo po ba iniiwan dito yon? Para tayong mga bata na pinapatikim ng candy, tapos hihilahin din sa ating mga bibig. Yung pinapatakaw lang nila tayo, yung pinapainggit lang nila tayo. Pero wala po silang planong iwan sa atin yung mga yon. Ang gusto nila, syempre naman, di ba? Halimbawa, ito yung armas. Tinrain yung ating mga tropa na gamitin tong armas na to, di ba? Alam na natin eh. Alam na ng mga tropa natin, nagkaroon na sila ng proper training dito sa mga armas na to. Ngayon, tatanungin natin ng armed forces, saan nyo gustong bumili ng armas? Wala nang bibili sa Russia yan, wala nang bibili sa China yan. Wala naman silang knowledge kung paano gamitin yung mga kagamitan doon. Siyempre, bibili na sila sa Amerika. At tandaan nyo po mga kababayan, ang Amerika, ang number one na negosyo niyan, magbenta ng armas. Kaya mayat maya gusto niya, mayroong gulo sa buong mundo. Dahil doon po siya kumikita. Ngayon, sa mga kababayan natin, ay pagtatanggol tayo ng Amerika. Ng Petrang Garapata. Nangyayari sa mga Pilipino. Bilis mautok. Mga gullible talaga. Ayun na nga, mga kababayan. Kalmado lang po tayo, mga kababayan. No, kumbaga, yun po yung katotohanan doon. Wala po, kahit anong gawin nyo po, kahit paano po paikot-ikutin,
Yun po ang mapait na katotohanan. Hindi po tayo pagtatanggol ng Amerika. Napakarami na pong kinuha ng mga parte ng West Philippines diyan, ang China. Bakit hindi gumit na ang Amerika? Noong panahon ni Panot, kaalyado ni Panot yung mga Amerikano, bakit hindi po tayo tinulungan? Ah? Nung nagkaroon ng standoff, ba't pinatras tayo ng Amerika? Nung umatras tayo, umatras ba ang China? Yung mga bilib na bilib sa mga Amerikano, maututo kayo. Bilib na bilib sa mga Amerikano, hindi nga makapunta ng Amerika. Hindi nga tayo mabigyan ng free visa, tapos aasahan nyo pa na pagtatanggol tayo ng mga walang yan. Hindi tayo pagtatanggol yan. Tanggapin nyo na po yung mapait na katotohanan na tayo ang mga uto-utong kaalyado ng mga Amerikano dito sa Asia. Tayo po, Pilipinas, ang pinaka-uto-uto pagka sinabi ng mga Amerikano na bagong base militar, balikatan exercise, balikatan, bili kayo ng bagong armas, bibili. Siyempre, na-train na yung tropa eh. Ha? Gusto nyo pa bang mag-train sa iba? Hindi. Bili na tayo dyan sa mga kano. Diba ho? Ang daming ututong Pilipino talaga. Magagawa natin, ganun po talaga. Ayun na nga. Dumako po tayo dito kay Suarez. Ha? Please. At least 88% of Filipinos are against charter change. Anong gagawin natin? Suarez, anong gagawin? Itigil nyo, simple lang. 88%. Ha? Pero kung ang ano yan, 88% pabor sa charter change, napakayabang niya si Suarez. Ganyan ho yan, Makatino. Kita nyo naman ho, talagang ang ating mga kababayan nananabik para amendahan ng ating saligang batas. Pero ngayon talagang depensa siya. Huwag kang mag-alala, Suarez, ha? Ikaw yung pinakamagaling na congressman sa mata nitong si Martin Romualdez. Ito po, bias survey question can distort public perception and higher meaningful dialogue. Talaga na. Tigil mo na yan. Ito Pilipinas. Pilipinas Today, ang tawag po sa Pulse A. Pagkapabor sa kanila ang survey, Pulse A siya. Pero pagka hindi pabor sa kanila, Philippines Today, False A siya. Diba? Ganyan po sila kawalang hiya. False A siya, ganon. Ganon, Philippines Today. Kasi ayaw ng mga kababayan natin. Ngayon, binibira nyo. Ito yung problema dito sa mga page na to. Binibira nyo ngayon yung Pulse Asia. Yan ang binibira nyo. Hindi nyo binibira yung, ang tawag dito? Hindi nyo binibira yung mga taong nag-participate sa survey. Yan ang problema doon. Hindi problema ng Pulse Asia yan kung yun ang lumabas doon sa survey. Ang ayusin nyo ang pag-explain, ang pagpapaliwanag sa taong bayan kung ano nga ba yan charter change na yan. Malinaw, hindi yung economic chacha para pumasok yung mga dayong mamumunan. Loko-loko! Economic chacha. Huwag nyo nga kami lokohin. Ito problema eh. Binabanatan nyo ngayon yung Pulse Asia. Hindi kasalanan ng Pulse Asia kung ayaw ng mga kababayan natin yung sa charter change na yan. Ipaliwanag nyo. At ito, bottom line. Walang tiwala yung mga kababayan natin sa mga pagmumukha nyo, Suarez. Kaya, grabe, kakabalik lang po natin dito sa PH Update. Yan na po agad yung pinag-uusapan natin. Suarez, itigil nyo yan. Okay, diretso na po tayo dito kay Ma'am Pebbles. Mahaba na po ang ating kwentuhan. Aha. Oh yeah, naalala ko Arangkada, yun. madam. Parang nag-usap Gusto tayo. mo ikwento ko na yung totoo ngayon? Sige Kwento po, mo kwento naman, mo na. wala. Direct Daryl ha, pasensya ka na pero ito Kasi- kasi yung katotohanan. Ito yung Ayan, Kwento ko na. Mother, ito yung inaabangan ng tao. No filter. Doon tayo sa Katotohanan. katotohanan. Okay. Excuse lang kay Direct Daryl kasi wala naman kaming problema ni Direct Daryl. Mabait, Pero- bibigyan natin. Ito yung katotohanan. Ito po yung pangyayari. Makinig kayo mabuti. Okay. Direct, kung mapapanood mo to, pwede mo naman akong i-message kung may mali akong sasabihin. Ha? Mhm. Okay. Ang tagal ko tong hindi kinikwento kasi naiisip ko si Direct Daryl na may mga madadamay pero alam kong maiintindihan niya to. Ito yung istorya. Nag-message sa akin si Direct. Ang sabi niya sa akin sa message is, hindi ko kaya yung away nyo. Ha 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 ha. Tapos sabi ko, sumagot ako, sino? Si Barney ba yan?
Tapos hindi siya Okay, sumagot. okay. Alam Ako ko yan, uli alam yung ko yan. sumagot. Ang sabi ko, may malaki akong pasabog. Mhm. Hintay Actually, parang kinuwento na ni Direk Daryl yan. Kung di tayo nagkakamali doon sa live nila ni Ma'am Joey, kinuwento na niya yan. No, narinig na natin yung kwento mo, na yan. ang magpapabagsak kay BBM ay si Barney at si Onanay. Si Unanay. Oo, Si Unanay, sabi si ganun. Lisa Tanas, marami kasi yung pangalan yun eh. Oo, Okay, marami siya pa. Unanay, Unano. Dorfina, lahat. Oo, okay. Dwarfina. Ayan, sabi ko, yun ang exact message ko sa kanya. Ibang klase na rin mo. Ang magpap Diyan magaling yung mga Pilipino eh, magpangalan. Dwarfina, nakampet ng garapata. Dwarfina. pabagsak kay Kuting ay si Okay. Barney at si Onanay. Tandaan mo yan. Minessage ko yan Mga ano yun? May pagkapanalo, May June. Oh. o May or June. Ng, No, June mga yun. Mother, June yun. oo, June. Oo. Tama, June. Tapos, Ngayon, etong si Direk Daryl, in screenshot, sinend kay Amy yung message ko. ano nangyari doon? Sinend naman ngayon ni Amy kay Liza. Lisa. Yeah. Naalala ko yun. Hmm. Okay. Ang sabi ni, eto daw ang sinabi ni Amy kay Liza. Ano to? Bakit nagagalit na ang mga loyalista? Realista. Correct. Narinig na natin to. Tapos, minessage ako ni Liza. Sinend niya yung screenshot na galing kay Amy. Okay. Ang sabi is, ano to? I treated you as a friend. May screenshot ka niyan ah. Oo. Sabi niya, I treated you as a friend. Tapos sabi niya ganun, bakit ko raw yung sinabi na sila raw yung papabagsak, anong ganyan, which is, hindi ba totoo? Okay. Tapos, eto na. Minessage ko si Direk Daryl. Sabi ko sa kanya, Direk, ba't mo ako linaglag? Bakit mo sinend yung SS ng usapan natin kay Amy? Ito yung explanation ni Direk. Hindi, ganito kasi. Tumawag si Maharlika kay Senator Amy. Tumawag ka daw. Ang sabi mo daw is, yung ading mo. Okay. Sige, tuloy. Di ba? Yung ading mo, yung ading mo, May papasabugin si... Ingati mo kasi may pasabog. Oo, naalala ko yun. Si Perol, ganyan. Oo, tama yun. Oo. Nataranta daw ngayon si Amy. Concern lang siya sa kapatid niya, no? Sa Oo, nataranta Polmoronic. siya. Nataranta siya in the way na hindi niya kasi alam kung ano yung pasabog. Hindi niya alam, oo. And hindi ko rin sinasabi kay Daryl kung ano yung pasabog. So, ang eksena ngayon nangyari is nataranta siya, shooting daw yun ng Made in Malacanang. Tapos tinanong siya tinanong ni Senator Amy si Daryl na sabi niya ganun, parang kamukha ko si Rowena Guanzon. Sabi niya. Okay. Parang Rowena Guanzon na Janet na police yata. Tapos sabi niya ganun, Daryl, friend mo ba sa Facebook si Maharlika? Tumawag siya sa akin, meron daw pasabog, gano'n ganyan. Tapos sabi gano'n ni Daryl, hindi ko friend sa Facebook yun, gano'n ganyan. Tapos nag-shooting daw sila, punta na daw siya shooting, ay balik daw siya shooting. Kinuha daw ni Amy yung phone niya, nang hindi niya alam. Okay. Dinala daw sa NBI, pina-check, at nakita daw yung message ko. Naalala ko yun, Mother. Kaya yun daw ang kinuha, yun daw ang in-screenshot. At yun daw ang sinend kay Liza Marcos. Which is, Nanay. ano ba yun? Para naman bata yung pinagkikwentuhan ni Direk. Kasi yung message ni Liza yung screenshot ni Liza sa akin, plus yung message ko kay Direk, hindi nagkakalayo yung oras. So paano mo agad napacheck sa NBI? Hanggang sinabi ko sa kanya na Direk, please, umamin ka na. So umamin naman siya. Umamin? Okay. Ano sabi umamin ni siya Direk? na siya yung nag-send. Nag-send kay Amy ng combo namin. Okay.
concern lang siya kasi in fairness, 'di ba, mother? Kahit din naman tayo, concern din siya no'n na baka siguro para ma-patch up ang mga eksena tayo, 'di ba? Tama ba? Sabi ni Liz Vergara, oo nga parang si Rowena Guason. Di ba ba si Ma'am Rowena, actually, katsikahan ko na siya ngayon eh. Hindi dahil sa pinta ko ha. At least Oo. consistent Pa, naman siya. naaliw din ako sa kanya ngayon sa kumbaga Consistent parang, naman siya. tama din pala. Oo, in fairness sa mga dilawan po mga kababayan, etong si Rowena Guanzon, napaka-consistent niya. Noong panahon ng kampanya, binabanatan niya itong si Marcos Jr. Ngayon po mga kababayan, binabanatan niya pa rin. Tayo naman, noong panahon ng kampanya, sinusuportahan natin. Noong pagkapanalo, sinubukan nating suportahan. Kaso po mga kababayan, sablay na po talaga ang ginagawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Kaya marami sa mga vlogger talagang binabanatan na po ngayon itong si Marcos Jr. dahil sablay na po ang kanyang mga pinagagawa sa ating bayan. Una na diyan yung mga sumuporta sa kanya ito yung pinaka obvious eh. Yung nangyari dito sa SMNI, kaisa-isang stasyon po na tumulong sa dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Ang binabanatan po siya ngayon itong si Marcos Jr. Siya, no? Tama In a si way, tama si Oo. Rowena. O Si tuloy mo Rowena yung Guanzon. kwento, baka mawala ka. Baka mapunta tayo Tapos kay ayun Rowena. nag-explain sa akin si Daryl. Tapos sinabi ko yan, kesas lang sa kasayo. Yeah, Kahit naalala dalawa lang ko. naman yung sinasabihan ko lagi. Pero kasi, anong tawag dito? Siyempre kahit pa paano, yung parang, huwag ka na magsinungaling sa akin, di ba? Parang ganun. Yun lang naman yung akin. Kasi okay lang naman, sige go. Totoo naman na may ginagawa sila, Yeah. may ginagawa sila, di ba? Kaya kahit iparating mo. Pero yung sa akin, nung nakarating na kay Amy, kinilaban niya na. Kaso parang walang nangyari. Anong nangyayari ngayon? Kumbaga parang Parang nilaglag niya na ako. dapat kinalabanan ni Senator ni Tinuloy-tuloy Amy. niya na. Yeah, Oo. tama Kasi ka. sinend niya na yung sinabi ko eh. Oo, Di ba? tama. Yun na nga. Inano na nila yung sinabi ko, nakipagbakbakan na kayo hanggang ngayon. Kasi nga, mother, pinoprotektahan din ni Senator Amy yung ading niya. Hanggang ngayon, tignan mo. Hindi, nak. I beg to disagree. Rowena. Ayun. Okay. Okay, go. Once nananumpa ka at umupo ka as public servant sa Pilipinas, hindi na pamilya ang Correct. priority mo. Tama. Kundi ang bansa at ang mga Pilipino na. Yun na ang priority mo. Actually, huli na ang pamilya dyan. Correct. Tama ka naman doon, mother. Kaya lang, sabi ko nga, Tama syempre, yun. Tama alam mo yun, na, mga hanggang kababayan. ngayon, hindi nga niya pinagtatanggol yung taong bayan, di ba? Dahil ang sinasabi pa rin niya is yung napapaligiran si Kuting ng mga demonyo. Hanggang ngayon, ganun lang siya. Hindi pa presidente si Kuting, napapaligiran na siya. Yung mga demonyo. Correct. No, the moment na nakilala niya si Unanay, si Lisa Tanas, may kasama na siyang demonyo, no? Ayun. Oo. 'Di ba? And Okay. sa akin lang, total, binuking nyo na rin lang naman ako. Nag-away na kami. And alam ko namang tama yung sinabi ko. Di sana, inatake nyo na hanggang ngayon, tinuloy-tuloy nyo na yung paglaban. Tama. Wala. Unang-una, mas mataas ang bilang isang mambabatas or government official, mas mataas si Senator Amy kaysa kay Liza. Wala namang pwesto sa Oo, Tanas. dahil wala namang pwesto si Liza. Wala namang mandato. Kaya pwedeng tumalak si Amy. Kaya wag dinadahilan ni Amy na pinoprotektahan niya yung presidente. Dahil yung pagpoprotekta niya sa presidente, ang dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas. Correct. That's true. Naku. Huwag niyo ako pinatatala! Ayun na nga ba sinasabi natin. Makinig kayo kay Ma'am Pebbles. Senator Amy, makinig ka kay Ma'am Pebbles. Ha? Yung ginagawa mong pananahimik, yan ang magpapahamak sa atin. Ang sinasabi naman ng mga iilan dyan, bakit daw natin binibigay yung obligasyon na soplakin itong si Marcos Jr., nitong si Senator Amy Marcos, hindi natin binibigay sa kanya yung obligasyon na yan. Ha?
obligasyon talaga niya yan. Kahit hindi natin ibigay, una, kapatid niya. Ha?